Pakakasalan mo si Karen sa ayaw at sa gusto mo, Simon Andres. Ikahihiya ka ng iyong lolo at ng iyong mga magulang sa oras hindi mo panagutan ang babaeng iyong nagalaw, wika ni Senyora Loretta sa kanyang panganay na apong lalaki. Wala akong narinig na tugon mula kay Senyorito, ngunit batid ko ang kanyang abot-langit na pagtutol sa nais mangyari ng kanyang lola. Si Senyorito Simon Andres to, Domingo ay ang tagapagmana ng haciendas to, Domingo at nang iahat ng pagmamay-ari ni Senyora Loretta na mataga ng biyuda ni Senyor Andres. Domingo, sabay nam ang binawian ng buhay sa isang car accident ang mga magulang ni Senyorito Simon, kaya naiwan sila ng kanyang nakababatang kapatid na babae sa pangangalaga ng kanilang 1.01 Loretta. Wala na kasing ibang anak si Senyora Loretta at si Senyor Andres maliban sa arna ni Senyorito. Kaya naman batid ko kung gaano pinahahalagahan at minamahal ni Senyorito ang kanyang lola Loretta na siyang tumayong ina at ama simula ng maagang namayapa ang kanyang parehas na magulang. Nakahalukip-kip sa isang sulok ng kama at mahigpit na hawak ang kumot na tumatakip sa aking hubad na katawan. Yukong-yuko at sumasakit ang ulo habang pinipilit alalahanin ang mga pangyayari na ganap kagabi. Ngunit kahit anong gawin ko ay wala talaga akong maalala. Basta pagmulat ng aking mga mata ay narito ako sa ibang kwarto at napasigaw sa gulat sapagkat katabi ko na si Senyorito na himbing sa pagtulog habang nakayakap pa sa aking bewang at parehas kaming walang kahit na anumang kasuotan sa katawan at ramdam na ramdam ang pananakit na sumisigid sa aking katawan, lalo na doon sa gitnang parte na nasa pagitan ng aking mga hita. Pakiwari ko ay may kung anong delubyong dumaan sa katawan ko na para bang binugbog at latang-lata. Anong nangyari? Paanong may nangyari? Hindi talaga alam. Matay mang isipin ay wala akong maala-alang kahit ano. Kahit isang anag-agman ng kahit anong naganap kagabi ay blanko sa isipan. Tanging naalala ko iyam ang ay tumutulong. Ako sa paglilinis ng buong mansyon kahapon at nang sumapit ang dapit hapon ay dumating si Senyorita Celine na bunsong kapatid ni Senyorito Simon at nakipagkwentuhan pa sa akin na lubos kong ipinagtaka sapagkat sa ilang taon ko rito sa mansyon na naglilingkod ay noon lamang siya naging magiliw sa akin. Si Senyorita Celine ay halos kaidaran ko lamang ngunit malayong malayo ang kanyang modernang itsura kung ikukumpara sa probinsya ng kagaya ko. Madalas ko naman siyang batiin kapag nagkikita kami dito sa mansyon, ngunit kahit kailan ay wala akong matandaang bumati siya pabalik o kahit pagtugon man lang ng isang ngiti. Kaya naman laking pagtataka ko nang sa mga oras na iyon ay naging magiliw siya sa akin na para bang kay tagal na naming magkakilala. Kinamusta niya pa ang aking pag-aaral at kung ano na ang kalagayan ng kalusugan ni nanay sa ospital at pagkatapos. Wala na akong maalala. Kaya ano ang sitwasyong ito? Anong nagawa ko? Ano na lamang ang sasabihin ko kay nanay oras na malaman niya ang pangyayaring ito? Paano ko ipapaliwanag na wala akong alam dahil wala naman akong maalala? Lang buwan nang nakaratay si nanay sa pribadong ospital na pagmamay-ari ng mga pamilyas to, Domingo. Nakomatos siya matapos maaksidenteng mabangga ng isang lasing na driver na lula ng kotse ang tricycle kung saan siya nakasakay pa uwi sa mansyon galing sa pamamalengke. Nabagok ang ulo ni nanay na siyang naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang malay. Nasa piitan na ang iresponsableng driver sa tulong na din ni Senyora Loretta. Nakapagbayad din naman siya ng malaking halaga sa nagawa niyang kapabayaan. Ngunit kaya bang pagalingin si nanay ng halagang kanyang ibinigay? Kaya bang ibalik ang dating sigla at malusog na pangangatawan ng pera? Kaya bang tumbasan ng halaga ang oras upang hawiin ang lungkot at palitan ng masasayang alaala ang mga araw na hindi kami magkasama ni nanay? Si nanay na lamang ang meron ako dahil wala naman akong kinagis ng tatay mula nang isilang at magkaroon na ako ng muwang dito sa mundo. Ayon sa kwento ni nanay, nawala na lamang na parang bula ang aking ama ng kanya na akong pinagbuntis at wala na siyang anumang naging balita mula ng araw na ito ay umalis. Kaya naman nagsumikap si nanay na palakihin akong mag-isa. Naroon ang pasukin niya ang iba't ibang trabaho gaya ng paglalabada, paglalako ng iba't ibang paninda. Naranasan niya rin ang mga lakal ng basura para may ipambuhay lamang sa akin. Kaya itinatak ko sa puso at isipan ko na susuklian ko sa pamamagitan ng pagiging mabuting anak kay nanay ang kanyang mga ginawa para sa akin. Hindi nga ako nakikipagbarkada o nakikipag-socialize dahil tutok ako sa pag-aaral para makatapos ng matiwasay at matumbasan ang bawat pagpatak ng pawis,
pagod at sakripisyo ng aking pinakamamahal na ina. Pero ano itong ginawa ko? Ano ang iginante? Kay Senyora Loretta. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin at kakausapin lalo sa bagay na ito. Sinusuportahan niya ako sa pag-aaral at tinulungan sa pagpapagamot kay nanay tapos ngayon malalagay ako sa sitwasyong ito. Makikita niya lamang akong walang saplot sa katawan sa ibabaw ng kama sa isang kwarto pa ng lalaki. At higit sa lahat ng kanyang si Senyorito Simon. Paanong nagawa sa akin ni Senyorito Simon ang bagay na ito? Paano niyang nagawang lapastanganin ang pagkakababae? Ang buong pagkatao ko. Hinahangaan ko pa naman siya sa kanyang kababaang loob at pagiging mabuti sa lahat ng mga trabahador ng hasyenda. Kaya hindi ko lubos maisip na magagawa niya sa akin ang bagayan na ito. At isa pa, ano na lang din ang mukhang ihaharap ko kay Senyorita Daphne na 5 taon ng karelasyon ng senyorito. At sa pagkakaalam ko ay engaged na silang dalawa. Napaiyak na lamang ako sa naghumiyaw na katanungan sa aking magulong isipan dahil wala talaga akong maalala kung bakit at paanong may nangyari sa amin ni Senyorito. Liwan ko na kayong dalawa para makapag-usap kayo ng masinsinan at paasikaso ko na sa lalong madaling panahon ang mga dapat ayusin sa pagpapakasal ninyo. Mga salitang iniwan ni Senyora bago ko narinig ang pagbukas at pagsara ng pintuan ng silid, ngunit hindi ko talaga maitaas o may angat man lamang ang aking ulo. Hindi ko alam kung dahil sa kahihiyan o dahil sa wala na talaga akong maiharap pang mukha sa kanya. Naiwan kaming dalawa ni Senyorito Simon sa loob ng silid. Dinig ko ang mabilis na pagtambol ng aking dibdib na para bang nais ng lumabas sa aking lalamunan. Parehas kaming walang kibuan ni Senyorito. Hindi ko naman din alam kung ano ang sasabihin ko. Kung saan ako magsisimula. Nais kong magtanong ngunit wala akong maapuhap na kahit anong salita. Ganito ka ba kadesperada, kalmado ngunit mailaman ang katanungang nagmula sa kanya. Kaya naman napaangat ang aking mukha at sinalubong ang kanyang malarnig na titig. Sana nagsabi ka na lang sa akin kung magkano ang kailangan mong pera at nang hindi umabot sa ganito, dugtong niya. Napatingin ako sa kanya habang naguguluhan. Ano ang kanyang nais pakihulugan? Malamig ngunit kababakasan ang dilim ang kanyang mukha habang nakikipagtitigan sa akin na tila sinusuri ang bawat sulok ng aking pagkatao. Ako ang unang umiwas ng tingin sapagkat hindi talaga makayanan ng utak ko ang kahihiyang kinasasangkutan sa kasalukuyan. Nagtataka naman ako kung bakit tila naumid ang aking dila. Nakalimutan ko na kung paanong magsalita dahil gusto kong itanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanyang tinuran, ngunit nanatiling tikom ang aking bibig. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kabilang side ng kama. Otomatikong napaiwas ang aking mga mata sapagkat wala man siyang kahiyahiyang tumayo ng walang kahit anong saplot sa katawan. Naglakad at humugot ng kung anong damit mula sa built-in cabinet at nagdiretso sa loob ng sariling banyo nitong kanyang silid. Narinig ko ang malakas na paglagaslas ng tubig mula sa banyo. Marahil ay naghihilamos na o kaya aya naliligo na si Senyorito. Kaya naman sinamantala ko na ang pagkakataon at dahan-dahan akong tumayo. Ramdam ang sumisigid na kirot at hapdi sa aking pribadong katawan pero hindi ko na inintindi pa. Lumingalinga pa ako para hanapin ang aking kasuotan. Hindi naman ako nabigo na mahanap sa iba't ibang parte nitong silid na tanging piping saksi sa kung ano ang nangyari sa pagitan namin ni Senyorito. Mabilis akong nagbihis at hindi na inalam kung baligtad o tama ang pagkakasuot ng aking pagkakasuot at madali ang nilisan ang silid sa takot na maabutan pa ni Senyorito Simon. Ngunit napaisip akong muli sa kanyang mga sinabi kanina. Desperada? At anong ibig sabihin niya na dapat nagsabi na lamang ako kung magkano ang kailangan kong pera? Nais niya bang palabasin na gusto ko siyang perahan dahil lang sa may nangyaring sexual sa aming dalawa? Totoong kailangan ng pera sa pagpapagamot ni nanay pero hindi ko kailanman naisip na gumamit o manloko ng kapwa. Lalong-lalo na ang gamitin ang aking katawan. Napasalampak na lamang ako sa sahig ng aming munting bahay nang makarating ako sa ginawa kong paglakad-takbo. Pakiramdam ko hinang-hina ako. Hindi ko na nga alam kung ano ba ang mayroon bukas dahil sa kalagayan ni nanay at ngayon niya ay dumagdag pa ang pangyayari ngayong araw. Kung bangungot man po ito. Pakiusap gisingin inyo na po ako. Patuloy na pagsusumamo ng munting tinig sa 100 ihi ng aking isip. Ano na ang mangyayari ngayon? Napaiyak na lamang akong muli sa sitwasyong aking kinasasadlakan.
Nay, please gumising na kayo. Kailangan ko po kayo, Nay. Pakiusap, gumising na po kayo. Lumuluha kong dalangin habang mariing nakapikit ang aking mga mata. Mahirap pala talaga ang nag-iisa ka. Walang kasama, makausap at karamay. At tila wala man lamang kahit isang nagmamahal. Desperadang mukhang pera. Napatigil ako sa mabilis na paglalakad ng marinig mga salita, buhat sa umpok ng mga kababaihan na mga kapwa ko estudyante sa universidad kung saan nasa pangalawang taon pa lamang ako sa kursong aking kinukuha. Kawawa naman baka kasi wala ng pagkuhanan ng pera kaya ginamit ang katawan, TV at sabay-sabay silang nagtawanan. Ang tunog ng tawa nila ay ang sakit sa tenga. Wala silang binabanggit na pangalan pero ilang beses ko na silang naringgan ng ganong mga salita sa tuwing madadaanan ko sila. Imposible ba na isa lamang ang topic nila sa tuwing pwede kong marinig ang anumang kanilang pinag-uusapan? Naikuyom ko ng mahigpit ang aking mga palad at ipinikit ng mariin ang aking mga mata at saka nagbuntong hininga ng malalim at ipinagpatuloy ang diretsong paglakad patungo sa aking silid-aralan at hindi na lamang nagpaapekto sa mga pagpaparinig nila. Kahit sa 100 ng mansyon kung saan na ako nakatira ngayon ay madalas kong mahuling nag-umpukan ang mga kasambahay o kaya ang mga trabahador sa bukid habang may mahinang bulungan, ngunit agad namang magsisitigil kapag nakita na nila ang aking presensya. Kaya hindi ko maiwasang manliit sa aking sarili. Wala naman akong ginagawang masama, ngunit daig ko pa ang isang inaakusahang kriminal kung kanilang husgahan. Batid ko ang kanilang iniisip patungkol sa akin dahil minsan ay narinig ko nang hindi sinasadya ang isa sa mga kasambahay ng mansyon na nagsasalita ng mga hindi kanais-nais na paratang laban sa akin. Desperada at lahat gagawin para sa pera kaya pinikot ang tagapagmana ng hasyenda. Pero alam ng nasa itaas na hindi ako ganong klaseng tao. 1 linggo na ang lumipas nang maikasal ako. 0-0, tama. Kasal na ako. Simpleng kasalan lamang ang naganap dahil madalian. Nais sana ng Senyora Loretta ng isang malaki at bonggang kasal, ngunit turnanggi ang senyorito sa ideya na kung tutuusin ay siya. Rin naman na nais ko. Sabi nila, masaya ang araw ng kasal. Pero mukhang hindi aplikado sa tulad ko. Bukod sa wala ang pinakamahalagang tao sa buhay ko na walang iba kundi si nanay. Hindi ko pa gustong ikasal. 18 pa lamang ako. Hindi pa nga ako nagkaroon ng kasintahan o kahit ng manliligaw man lang. Higit sa lahat, paano ko magiging masaya kung nakasira ako ng isang magandang relasyon na ilang taon na ani binilang? Feeling ko isa akong kontrabida sa teledrama na nang agaw ng kasintahan ng may kasintahan. Sinubukan kong magpaliwanag kay Senyorita Daphne tungkol sa pangyayari, ngunit isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi. Mang-aagaw. Akala ko pa naman mabuti kang babae pero ahas ka pala. Kalmado ngunit ramdam ko ang galit sa tinig niya ng mga sandaling yun. Ramdam na ramdam ko ang kanyang pagtitimpi sa kung anumang nararamdaman. Wala akong nagawa kundi umiyak na lamang dahil hindi ko naman alam kung paano ko dedepensa dahil hanggang ngayon ay wala akong maalala sa nangyari sa amin ni Senyorito Simon nung gabing yun. Wala ka na sigurong maisip na paraan para ipantusto sa pag-aaral at pampagamot sa nanay mo kaya nagawa mong pikutin ang nobyo. Nanlilisik ang mga matang paratang sa akin ni Senyorita Daphne. Senyorita Daphne, hindi totoo yan. Wala talaga akong alam kung paanong nangyari yun. At naramdaman ko ang sakit ng humigpit ang anit ko sa pagsabunot niya sa buhok ko. Sinungaling! Alam mong malakas ka kay Lola Loretta na siyang ginamit mo para makaahon ka nga naman sa hirap. Instant yaman nga naman. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang mga kataga, ay pabalya niya akong itinulak na siyang dahilan ng pagkakasalampak ko sa sementadong ingkin at tatayuan. Sobrang sakit ng naramdaman ko sa pagbagsak pero mas nanaig ang sakit at kirot sa puso ko dulot ng masasakit na salita galing kay Senyorita Daphne. Pagkatapos niya akong itulak ay mabilis siyang naglakad palayo sa akin. Matapos ang insidenteng naganap sa pagitan namin, ay nabalitaan ko na lamang isang araw, ay lumipad na raw pa ibang bansa si Senyorita Daphne, matapos ang kasal namin ng kanyang nobyo. Bakit pakiramdam ko ang sama-sama kong tao sa lahat ng mga pagbabagong nangyari? Wala nga akong alam o kahit anumang matandaan. Ano bang mahirap intindihin doon? Lahat ng mga nakakasalubong ko ay tinitingnan ako ng may kahulugan na waring sinasabi na ako ay iwasan dahil isa akong mang-aagaw at mukhang pera. Desperada na kaya nagawang pikutin ang isang mayamang binata.
0-0, ganyan ang mga paratang nila sa akin. Sino ba naman nga ako? Isang simpleng babae na anak ng isang katulong sa mansyon. Mahirap lamang at kung hindi sa free scholarship na binibigay ng universidad ay hindi ako makakapag-aaral. Pero libre man akong nag-aaral. Pinaghirapan ko pa rin ang magsunog ng kilay para ma-perfect score sa at makuha ang full scholarship. Hindi ako katangkaran sa taas kung 5'2". Hindi rin ako sexy dahil akala mo payat pa ako kawayan. Hindi rin ako maputi bagamat mana ko kay nanay na matangos ang ilong. Ang mga mata ko ay malamang naman ako sa hindi ko nakikilalang tatay sapagkat hindi naman almond shape ang hugis ng mga mata ni nanay. Manipis lamang ang aking labi na laging maputla, kaya naman natatawag akong anemic. Maganda naman ako sabi ng nanay dahil malamang nasasabihin niya iyon dahil anak niya ako at nag-iisa pa. Nag-iisa na nga lang ako nay, tinutulugan mo pa ako. Gumising na sana kayo para naman hindi ko maramdaman na nag-iisa lamang ako at walang karamay, bulong ko sa kawalan at saka marahang pininusan ang mga luhang kumawala sa aking mga mata. Sa bahay ko sa kikik kami maninirahan, Dids. Napahinto ako sa pagsubo ng pagkain sa hawak kong kubyerto sa aking narinig. Narito kami ngayon sa hapagkainan at sabay-sabay naghahapunan sa isang lamisang pahaba na may 20 upuan. Magkatabi, ngunit malayo ang distansya ko kay Senyorito Simon katapat niya sa upuan sa kabilang side si Celine, at si Lola Loretta naman bilang ulo ng pamilya ay nakaupo sa pinakagitan ng lamesa. Paano ang pag-aaral ng asawa mo? Ipapatransfer mo, tanong agad ni Senyora na tawagin ko na rin daw na Lola sapagkat apo niya na ako at legal na asawa na ako ng kanyang apo. Bakit kailangan niya pang mag-aral? Kaya ko siyang pakainin ng higit 3 beses sa isang araw, Lola. May pagkasarkasmong sagot ng aking asawa sa kanyang lola. Asawa? Aking asawa. Parang ang gaan sa pakiramdam na ang isang gwapong binatang mayaman ay akin ng asawa. Pinilig ko ang aking ulo para sa kahiyahiyang iniisip. Pero sayang naman at gustong-gustong makatapos nitong asawa mo, hindi ba't diyan Lister ka iha? Baling na tanong sa aking ni Lola Loretta. Lola, hindi niya nakailagan pang mag-aral. Gusto na sa loob lamang siya ng bahay at magbantay maghapon. Ganun naman dapat ang babaeng asawa, hindi po ba, maidiin sa pagkakasabi ni Senyorito Simon. May punto naman siya pero, titigil ako sa pag-aaral? Ganong buong buhay ko iyon ang naging pangarap ko. Ang makatapos para makahanap ng disenteng trabaho na may mataas na sweldo para kahit paano ay mapagpahinga ko na sinanay sa pagtatrabaho at kahit paano ay may ahon ko siya sa kahirapan. Okay, total mag-asawa na kayo at ikaw ang padre de pamilya, na sayo na ang lahat ng desisyon, wika ng senyora habang hinihiwa ang karne ng baka sa plato niya. Maya-maya ay bumaling sa akin ang senyora at nagwika. Karen, alam kong gustong-gusto mong makatapos pero ang isang asawang babae ay dapat nagpapasakop sa kanyang asawang lalaki at isa pa tama naman ang apo ko. Kayang-kaya kanyang buhayin at ibigay ang lahat ng naisin mo. Nakangiting saad ng senyora at tumingin sa akin. Nais ko sanang tumutol sapagkat ayokong ihinto ang pangarap ko dahil lang sa nag-asawa na ako. Hindi ko na isinatinig pa. Huwag kang mag-alala iha, ipapalipat ko sa ospital sa lungsod ang nanay Karina mo. Mas magagamot siya doon ng husto dahil sa mas advance ang mga gamit ng ospital, dagdag ng senyora. Tama. Kailangan ni nanay na gumaling. Mas makakabuti sa kanya ang advance na teknolohiya ng ospital sa lungsod. Sana nga ay matulungan talaga ang nanay nang sa ganun ay gumising na siya. Wow! Jackpot ka talaga girl. Nakapag-asawa ka ng isang binatang bilyonaryo. Libre pa sa gamutan ang nanay mo. Bulalas ni Celine habang nakatingin sa gawi ko at mas lalo tuloy hindi matuloy ang pagkain ko sa kanyang sinabi. Tawag ni senyora sa tinig na nagbabanta sa nais tumbuki ng sinasabi ng kanyang babaeng apo. Weva Lola, may mali po ba sa sinabi ko? Dut pa inosenteng tanong naman ng senyorira na patuloy lang sa pagkain na tila baliwala lang ang mga pagtitig ng senyora. Si Karen ay asawa na ng kuya mo. Kaya ano? Man ang kaya nating ibigay para sa kanya ay ibibigay natin dahil karapatan niya na yun bilang may bahay na ng kuya Simon mo. Kaya dapat igalang mo siya bilang hipag mo. Maliwanag ba Celine? Striktong paliwanag ng senyora. Umirap pa sa hangin si Celine bago pa sumagot. Okay fine, Lola.
Samantalang si Senyorito Simon ay tahimik lamang na kumakain na tila walang pakialam. Gusto ko sana siyang kausapin ng masinsinan tungkol sa mga bagay na dapat kong linawin. Ngunit sa tuwing lalapitan ko siya ay agad siyang lumalayo. Sa tuwing tatawagin ko ang pangalan niya ay para bang hindi niya ako naririnig. Parating nakaseryoso ang kanyang mukha, tiimbagang at kung wawariin ay mananakit sa oras na may nagkamali na siya ay kantiin o hawakan. Lagi kayong mag-iingat sa bahay ninyo, iha. Alagaan mong mabuti ang sarili mo at ang asawa mo. Hayaan mo at naniniwala ako na gagaling ang nanay Karina mo sa ospital na paglilipatan sa kanya. Bagamat nakangiti, alam kong malungkot si Senyora Loretta sa aming pag-alis. Ngayon na kasi ang luwas namin ni nanay papuntang lungsod. Naroroon kasi ang trabaho ng asawa ko na dapat niya nang asikasuhin, aya naman nauna na siyang lumuwas dahil sa darni ng natambak na trabaho. Sa pagkakaalam ko, si Senyorito Simon na ang namamahala ng kumpanya na dati ay ang senyora pa ang tumatayong namamahala. Dahil hindi na rin kaya ng senyora ang lumuwas-luwas at ma-stress sa mga problema dulot ng negosyo. Kaya naman sa murang edad ay sinanay na si Senyorito na pamamahalaan ang kanilang kumpanya, kaya nang siya ay makatapos sa pag-aaral sa ibang bansa at magbalik Pilipinas, ay agad nang ipinasa ng senyora ang buong kapangyarihan sa nag-iisang apong lalaki para pamahalaan ang kanilang mga negosyo. Lulan kami ni nanay ng isang ambulansya diretso sa isang sikat at pribadong ospital sa Makati na kung saan kasosyo din ang pamilya ng napangasawa ko. Nay, ipangako mo na lalaban ka. Huwag na huwag po kayong susuko at huwag niyo po akong iwanan. Naluluha kong kinuha ang payat na kaliwang kamay ni nanay at inilagay ko sa aking pisngi at hinalikan. Doon man lamang ay maramdaman ni nanay ang wagas na pagkasabik ng pangungulila at pagmamahal ko para sa kanya. Naulila rin ng maaga sa kanyang mga magulang ang aking nanay Karina. Kaya naman nang magkanobyo at sa pag-aakalang nakahanap na ng bagong pamilya, kaya maaga niya na rin akong ipinagbuntis. Ngunit isang araw daw ay nagpaalam sa kanya ang aking ama na maghahanap ng trabaho sa ibang lugar na siya namang sinang-ayunan ni nanay sapagkat kailangan na ng pera para makaipon na siyang gagamitin sa araw ng aking pagsilang. Ngunit hindi sukat akali ni nanay na pagkatapos ng araw na iyon ay wala na siyang magiging balita sa aking ama. Noong una, umasa raw si nanay na babalikan kami ni tatay. Pero lahat daw ay maihangganan kaya tinanggap na ni nanay na hindi na kailanman ito babalik. Sabi ni nanay, siguro raw ay hindi pa handa ang tatay ko sa mga responsibilidad kaya naman kami ay iniwan. Walang-wala noon si nanay at mabuti na lamang at naawa ang mag-asawang senyor at senyoras to, Domingo at kinuha siyang hardenera sa mansyon at doon na nga siya nagtrabaho. Nang makaipon si nanay, tinulungan pa siya ni na Senyor Andres at Senyora Loretta na makabili ng maliit na lote at mapatayuan ng simpleng bahay para sa kung sakaling maisipan ng umalis ni nanay sa mansyon ay may matutuluyan na kaming mag-ina. Hanggang sa mangyari nga ang hindi inaasahang trahedya sa buhay namin ni nanay. Batid kong hindi na birong halaga ang nagagastos ng senyora sa pagpapagamot kay nanay. Lalo na ngayong nasa lungsod na kami. Alam kong masyado na kaming lubog sa utang na 100 sa mahal ng mga gamot at bayad sa mga doktor, mga nurse at sa mga aparatong nakakabit sa katawan ni nanay. Ngunit kailangan kong kapalan ang aking mukha. Si nanay lang ang meron ako. Siya lamang ang nag-iisa kong pamilya. Ang nag-iisa kong karamay, kakampi at bukod tanging taong nagmamahal sa akin. Kaya naman kahit sabihin nilang na pinikot ko raw ang senyorito para sa aking pansariling pangarap. Namukha akong pera. Na isa raw akong malandi. Sigel. Pagbintangan na nila ako. Paratangan na nila akong lahat. Pero alam ko naman sa sarili ko kung ano ang totoo. Wala na akong pakialam sa sasabihin nila o sa kung ano pa mang maging tingin nila sa pagkatao ko. Dahil ang gusto ko lang ay ang gumaling ang nanay ko. At pikit mata kong tinatanggap na kailangan ko talaga ng tulong pinansyal na meron ang senyora at ng kanyang apo. 0-0 na. Mukha na akong pera. Desperada na talaga ako, madugtungan lang ang buhay ng nag-iisang taong mahal na mahal ko. Senyorita Karen, narito na po tayo sa bahay ninyo. Hayag ni Manong Roll na siyang nagpabalik sa aking isip sa kasalukuyan buhat sa malayo na nitong narating. Akala ko sanang bubuksan ang pintuan sa 100 ng sasakyan, ngunit maagap akong naunahang buksan ni Manong Roll na siyang napag-utusan na ako ay ihatid dito sa bahay buhat sa ospital kung saan ko na iniwan sa pangangalaga ng mga doktor at nurse. Si nanay.
Ayoko man siyang iwanang mag-isa ngunit hindi maaari. Salamat Manong. Nakangiti kong pasasalamat sa kanya nang ako ay makalabas sa sasakyan. Agad kong iginala ang aking mga mata. Isang malaking kulay asul na gate ang nasa aking harapan at nakapaligid ang nagtataasang pader na nagsisilbing harang upang hindi makita ang anumang nasa 100 ng bakuran. Pasok na kayo sa 100, senyorita. Pag-aya ni Manong Raul matapos buksan ang gate upang ako ay makapasok. Magiliw akong nagpasalamat sa may edad na driver bago ako tuluyang pumasok sa 100 ng bakuran. Naisara ko na ang gate bago ko narinig ang ugong ng paalis na sasakyan. Bilin kasi ni Manong ay pagpasok ko sa gate ay agad kong isara at doon lamang siya aalis. Napanganga ko sa ganda at lawak ng bakuran. Nalalatagan ng berdeng Bermuda grass ang paligid. May nalalakihang mga paso, mga banga na mayroong mga naglalakihan mga halaman na nakatanim ayon ko lamang nakita sa tanan ng aking buhay. Sa gitna ng malawak na kapaligiran ay matatagpuan ang isang modernong mansyon na nagsusumigaw sa karangyaan. Glass house, bulong kong tanong sa aking sarili. Dahil ang nakikita kong malaking bahay ay gawa sa purong salamin. Nangingiti ako sa ganda ng aking mga nakikita habang naglalakad. Pakiramdam ko isa akong karakter ng isang libro ng pantasya habang naglalakad patungo sa isang palasyo. Kumatok na ako sa malapad na pintuan na gawa sa makapal at mamahaling kahoy ngunit wala pa rin nagbubukas. Naghanap pa ako ng doorbell ngunit wala naman akong makita. Akrena na sana akong kakatok muli nang. Biglang itong bumukas at iluwa ang seryosong mukha ng isang lalaki. Si Senyorito Simon. Batid ko sa sarili ko na matagal ko na rin hinahangaan ang senyorito na ngayon nga ay akin ng legal na asawa. Sino ba naman ang hindi hahanga sa kanya? Matangos ang ilong at may natural na mapupulang labi na parang bang naka-lipstick. Matangkad at malalapad ang balikat tulad ng mga napapanood kong artista na alaga sa GIF ang katawan. Ang kilay niya ay makakapal at may mga matang maamo na parabang inaantok at natatakpan pa ng malalantik ng pilikmata. Magiliw din siya sa mga trabahador sa hasyenda, gaya ng kanyang mga lolo't lola at mga magulang. Matalino. Buo ang 100 na hawakan ang lahat ng negosyo ng kanyang pamilya bagamat 23 years old pa lang. Tatayo ka na lamang bariyan at tatanga, kaswal na tanong niya sa akin na hindi man lang nagbago ng ekspresyon ng mukha. Seryoso. Magandang araw senyorito. Kimi at nahihiya ko pang pagbati sa kanya. Turningin siya sa akin na tila may nais sabihin. Kumikibot-kibot ang labi ngunit nanatiling nakatitig lang. Yumuko na lamang ako dahil pakiramdam ko ay tumatago sa aking pagkatao ang uri ng kanyang mapang-usig na paningin. Mabuti naman at kilala mo kung sino ako at kung sino ka. Maya-maya ay sabi niya. Humakbang pa siya papalapit sa akin at huminto ng ilang dangkal sa aking harapan. Lilinawin ko lamang ang mga bagay-bagay sa pagitan nating dalawa. Asawa lang kita sa papel at kapag nasa paligid ang presensya ni Lola. Diretso niyang sabi. Hinding-hindi kita kikilalaning asawa ngayong araw na ito, maging bukas o magpakailanman, maliwanag ba? Dugtong niya sa kalmado at malinaw niyang pagpapaliwanag sa kung anong estado ng aming relasyon. Nakayuko pa rin ako pero sunod-sunod akong tumango bilang pagsang-ayon sa lahat ng kanyang mga sinabi. Ano pa ba nga ba ang aasahan ko sa sitwasyong kinasusuungan ko ngayon? Good at isa pa nga pala, total sanay ka naman sa gawain. Ikaw na rin ang gagawa ng lahat ng dapat gawin dito sa 100 at labas ng bahay. Doon banda ang maid's quarter at doon mo dalhin ang mga gamit mo dahil doon ang magiging kwarto mo. Sabay turo niya sa gawing kaliwa ng bahay. Tumango na lang ako ulit at hindi na nagkomento pa. At wala sana akong mababalitaan na kahit anong makakarating na salita kay Lola. Niintindihan mo ba? Hindi naman siguro ganun kakapal ang mukha mo para magsumbong pa sa laki ng pabor na binigay sa'yo ng lola ko. At isa na doon ang pagpapagamot sa nanay mo para pasamain pa ang 100 niya sa mga bagay-bagay na nararapat lang naman igawad sa mga katulad mo. Hindi ba, tango pa rin ang isinagot ko kahit ang totoo ay nais ko nang lumubog sa kinatatayuan ko sa mga pang-iinsultong naririnig ko mula sa bibig ng aking asawa. Umpisahan mo na ang pagluluto dahil nagugutom na ako. Isinunod mo agad ang paglilinis ng buong bahay dahil ilang buwan na ang nakalipas ng huling malinis ito, Dits.
Sunod-sunod niyang utos sa akin at saka na siya muling umakyat sa hagdan papunta sa pangalawang palapag ng bahay. Mabilis na tumulo ang luha ko pagkaalis ni Senyorito sa harapan ko at mabilis ko rin itong pinahid. Hindi ito ang oras ng drama para umiyak ako. Masakit pala talagang nasasampal ng katotohanan. Katotohanan na ang pagiging asawa ko sa isang tulad ni Senyorito Simon ay hanggang papel lang. Mabilis akong burnangon sa malambot na sofa nang marinig ko ang tunog ng sasakyan ni Senyorito Simon. Dali-dali akong naglakad ng patakbo upang pagbuksan siya ng pinto. Halos magdadalawang buwan na kaming magkasama sa iisang bubong, ngunit madalang pa sa patak ng ulan kung umuwi siya ng maaga klito sa bahay. Madalas ay hating gabi na o kaya naman ay madaling araw na kung siya ay dumating. Kaya naman madalas akong puyat sa kahihintay sa pagdating niya at madalas kung minsan talaga ay dito na ako sa sofa natutulog kapag hindi ko na kayang labanan ang aking antok. Katulad ngayon, halos mag-aalas 12 na ng hating gabi, ngunit kararating niya lamang. Ako naman bilang nangakong aalagaan ang aking kiasawa, ay matyagang naghihintay. Hindi niya ako kinikibo kahit paanong gawin kong pakikipag-usap sa kanya. Sa katunayan, all-around kasambahay ang naging papel ko dito sa 100 ng bahay. Mabuti na lamang at tinuruan ako ni nanay kung paano mamuhay ang isang babae at kahit paano naman ay marunong naman akong magluto ng ilang klase ng ulam. Isa rin kasi sa mga hinahangaan ko sa ugali ni Senyorito Simon ay hindi siya masyadong mahilig kumain sa mga mamahaling restaurant sa labas. Masanay kasi siya sa lutong bahay dahil doon sila sinanay ni Senyora Loretta sa probinsya namin. Mabilis kong binuksan ang pinto at agad kong ang nakita na bumaba na siya sa kanyang mamahaling kotse. Pasuray-suray siyang lumakad na tila nahihirapang ihakbang ang mga paa. Automatiko akong napatakbo sa kanyang kinaroroonan upang siya ay alalayan dahil sa palagay ko ay anumang oras ay babagsak siya. Ano ba? Dilteasik niya sa akin at pabalang na iwinasiwas ang aking kamay na nakahawak sa kanyang braso. Sinabi ko ba na alalayan mo ako? Mabalasik niyang tanong at nagniningas pa sa galit ang kanyang mga mata ng matalim na nakatingin sa akin. Gugusto ko lang naman na tulungan kang maglakad. Pautal kong sagot. At hindi ko inaasahan ang sumunod niyang ginawa. Sinakop ng malaking kanang kamay niya ang aking lieg at ipininid ako sa pinto. Mahigpit niya akong sinasakal at talagang hindi na ako makahinga. Konting-konti na lang ay malalagutan na ako ng hininga. Hinahampas ko ang kanyang mga kamay para ako ay pakawalan, ngunit kita ko sa kanyang nag-aapoy na mga mata ang galit at hindi ko maani nagmanlang kahit ang anino ng awa. Lumpo ba ako para tulungan mo? At sino ba ang nagbigay ng pahintulot sa'yo na hawakan mo ako? Galit na galit niyang tanong. Pilit ko pa rin namang inaalis ang kanyang kamay sa aking leg. Para malaman mo. Nandidiri ako sa'yo. Ayoko na hawakan mo kahit ang dulo ng daliri ko. Dahil sa iyong babae ka nawala sa akin si Daphne. Dahil sa iyo iniwan niya ako. Naririnig mo? Dahil sa kalandian mo, dahil sa kadesperedahan mong pikutin ako nang may panggastos sa pagpapagamot ng nanay mo. At anong akala mo ha? Pag-aaralin din kita? Ha, sigaw niya sa pagmumukha ko habang mahigpit pa rin akong sakal. Pakiramdam ko mawawalan na ako ng malay sa paraan ng pagsakal niya sa akin, ngunit ganun na lamang ang pasasalamat ko nang binitawan niya na ang leg ko. Sunod-sunod ang naging pag-ubo ko habang hinahabol ang sariling hininga. Lang saglit pa bago ako nakapadama ng ginhawa. Akala mo siguro dahil nauto mo ang lola ko ay ganun mo na lang din akong mauto. Pasalamat ka dahil mas mahal ko ang lola ko kaysa sa sinuman sa mundo kaya niya ako napapayag na pakasalan ka. Dilte at dinuro-duro niya pa ako sa mukha garnit ang kanyang hintuturo sa kaliwang kamay. Napapapikit na lamang ako sa panduduro niya na para bang isa akong kriminal na inakusahan ng krimen na hindi ko naman ginawa at wala akong alam sa ibinibintang niya. Sa susunod na humahara-hara ka pa sa daraanan ko ay baka mapatay na talaga kitang babae ka. Huwag kang masyadong naglalapit sa akin. Dahil kahit lasing ako ay hindi ko makakalimutan kung sino ka at anong klaseng babae ka, sigaw niya ulit habang sinabunutan naman ang aking buhok. Alam mo ba kung gaano ako galit na galit sa'yo dahil nawala ang babaeng mahal ko? Ang babaeng gusto kong makasama at maging asawa. Sinira mong lahat. Sinira mo ang kinabukasan ko. Ang kinabukasan namin ni Daphne, asik niyang muli habang mahigpit pa rin ang hawak sa buhok. Sa wari ko ay tila maghihiwalay na ang saanit ang aking buhok.
Itinaas niya ang mukha ko at inilapit sa harap ng kanyang mukha. Langhap na langhap ko ang matapang na amoy ng alak sa kanyang mainit na hininga. Hindi ko matanggap na sa isang mababang uri ng babae lamang ako nagpakasal. Sa mababang uri ng babae na handang gawin ang lahat para sa pera, sa kanya ako malakas na pahagis na binitawan ang aking buhok na siyang naging dahilan din para mawalan ako ng panimbang at bumagsak ang aking buong katawan. Tumama pa ang balakang ko sa isa sa 3 baitang nagawa sa marmol paakyat sa pintuan ng bahay sa lakas ng puwersa ng kanyang pagtulak. Turningin pa siya sa akin na hindi ko kababakasan talaga ng anumang awa sa mukha. Wari pa ngang nasisiyahan siya sa pagniwi ng aking mukha dahil sa sakit na nararamdaman. Bago pa siya nagmarch sa papasok na bahay ay dinuro niya pa akong muli at minura ng ilang ulit. Maya-maya nga ay narinig siguro sa buong kabahayan ang malakas niyang pabalibag na pagsara sa pinto. Naiyak ako hindi lamang sa sakit ng katawan na inabot ko, kundi maging sa masasakit na salita na narinig. Bakit ba wala akong maalala ng gabing liyon? Bakit hindi ko maalala nang maipagtanggol ko naman ang sarili ko? Naghalo na ang luha, pawis at sipon ko. Dagdag pa ang masakit sa aking katawan na hindi ko alam kung ano ang unahin haplusin upang maibawasan ang kirot. Kaya mo yan, Karen. Kayanin mo lahat para sa nanay mo. Kailangan niyang gumaling para magkasama na kayong muli. Kaya magtiis ka dahil kailangan mo ng pera ng mga sto. Domingo para may panggamot ang nanay ko. Pilit akong humingiti at inaalo ang sarili. Pinipilit ko rin na makatayo mula sa pagkakatumba sa malamig na sahig bagamat ramdam na ramdam ko na para akong nabalian ng buto. Bugbog na bugbog ang katawan ko at pakiramdam ko ang kapal ng anit ko dahil sa pagsabunot na ginawa ni Senyorito. Para sa yun ay magtitiis ako, determinado kong wika sa aking sarili habang halos gumapang papasok sa loob ng bahay. Kahit anong pagtatangka kong tornayo ay lalo lamang nadadagdagan ang sakit ng katawan. Pinilit ko na lamang umusad kahit hirap akong gumalaw. Gumapang ako paunti-unti hanggang makarating sa tarangkahan ng pintuan ng bahay. Muling tumulo ang luha ko nang dahan-dahan akong tornayo habang nangunyapit sa mga pwedeng hawakan ng aking mga daliri upang makatayo lamang at buksan ang pinto ng bahay. Bakit parang pumapayat ka at bakit ang putla ng kulay ng balat mo? May dinaramdam ka ba? May sakit ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Senyora Loretta na bumadha ang pag-aalala sa mukha habang sinisipat-sipat pa ang aking kabuuan. Wari bang may hindi tama sa aking katawan at kanyang hinahanap? Nagulat na lang ako nang tawagan ako kahapon ni Senyorito Simon mula sa kanyang opisina at nagmamadali akong inutusan na ilipat ang lahat ng mga gamit ko sa kanyang kwarto dahil paparating ang senyora para raw dalawin kaming dalawa dito sa kanyang bahay. Dali-dali naman akong sumunod at madali ang inayos ang lahat ng mga garnit ko patungo sa katapat na silid kung saan natutulog si Senyorito Simon. Mabuti na lamang at kaunti lang ang mga gamit at damit ko kaya mabilis kong naisalansan at naiayos sa kwarto ni Senyorito Simon. Hindi ko po napapansin. Nagtataka ko namang naging sagot habang kinakapa ko pa ang aking pisngi. Ewan ko ba? Nito kasing mga nakaraang araw ay parang wala akong ganang kumain. Tuwing tatangkain kong kumain ng kahit ano ay isinusuka ko at ayaw tanggapin ng sikmura ko. Kaya heto na ang naging resulta, lalo na akong naging payat. Inaabuso mo ba ang katawan mo, iha? Baka sa trabaho mo dito sa loob ng bahay ninyo ay nakakalimutan mo ng kumain at alagaan ang sarili mo. Karen, humpak na humpak ang pisngi mo. Ang kulay mo hindi normal. Para ka ng puting papel sa pagkaputla. Pagsasabihan ko ang asawa mo na kumuha na ng makakasama ninyo dito sa bahay nang hindi ikaw ang gumagawa ng lahat. Bakit ba kasi wala kayong kasambahay? Mumiti na lamang ako sa mga sinasabi ng senyora. Lola, ako po ang may gusto na huwag nang kumuha pa ng kasama dito sa bahay dahil po kaya ko naman ang mga gawaing bahay. Pagtatakip ko sa desisyon ng asawa ko. Pero ang iaki kasi nitong bahay para sarilinin mo ang mga trabaho. Nakita mo na ba ang sarili mo sa lamin? Mukha kang pagod na pagod at ibinababad sa sukang sasa sa sobrang putla. Halina ka nga at magpunta tayo sa ospital nang mapa-check up kita. Pag-aya sa akin ng Senyora Loretta at hinamig pa ang aking kanang kamay. Hindi na po kailangan, Lola, pahinga lang po siguro ang kailangan ko.
Minsan po kasi hindi ko mapigilan ang sarili ko na gumawa ng gurnawa dahil hindi po ako sanay na nakaupo o nakahiga lang maghapon sa bahay. Dito pagtutol at paliwanag ko sa nais gawin ni Senyora. Dahil ayoko na siyang mag-alala pa sa akin. They insist iha, para mabigyan ka na rin ng mga multivitamins. Iba kasi ang pagkahulog ng katawan mo. Halos 2 buwan pa lang kayo dito ay ganyan nakapayat ang katawan mo at kaputla ang kulay ng balat mo. Ekseheradong komento ng mabait na matanda. Para matapos na rin ang usap ay pumayag na rin ako sa nais ng senyora. Upang mapanatag na rin ang kanyang kalooban tungkol sa aking kalagayan ay sumangayon na ako. Para na rin madalaw ko si nanay sa ospital. Dahil nga sa laging masama ang aking pakiramdam ay hindi ko nadalaw si nanay nitong mga nakaraang araw. Samantalang halos tumira na ako sa ospital noong mga nakaraang linggo dahil sa araw-araw akong dumadalaw sa kanya. Dra. Clemente, how does my grandson's wife? May sakit ba siya? Agad naging tanong ng senyora nang inabot ng isang babaeng nurse sa. Babae rin na doktor ang papel na naglalaman ng mga resulta ng laboratory test na ginawa sa akin kanina. Kinuhanan ako ng dugo at ihi na kailangan daw talaga para malaman kung mayroon ba akong sakit. Binasa naman ng doktora ang nilalaman ng resulta ng tahimik, ngunit dahil sanay na siya sa kanyang gawain, ay saglit niya lamang itong pinasadahan ng tingin. Yung tipong sinulyapan niya lamang pero alam niya na ang ibig sabihin. Senyoras to, Domingo, walang sakit ang asawa ng iyong mahal na apo. Nakangiting sagot ng may edad na rin na doktora na kagalang-galang sa kanyang puting-puting kasuotan. Nakasukbit pa sa kanyang lieg ang stethoscope na kanyang ginamit kanina sa akin. Mayroon siyang suot na salamin sa mata, kulot ang kanyang buhok na umabot lamang sa ilalim ng kanyang tainga. Nakahinga ako ng maluwag sa aking narinig. Buong akala ko ay mayroon na rin akong sakit. Ang totoo ay kinakabahan din kasi ako sa pwedeng maging resulta base na rin sa mga kakaibang nararamdaman ko na ngayon ko lang naranasan. Congratulations! She's pregnant! Masayang lahad ni Dra, Clemente na nakipag-shake hands pa kay Senyora Loretta. Pumapalakpak pa sa tuwa ang senyora at mahigpit akong niyakap at mariin din akong hinalikan sa noo. Congratulations! Karen! Magiging mommy ka na. Dihite masayang pagbati sa akin ng senyora na tinanggal pa ang salamin sa mata at pinahiran ang luha. Lola, bakit po kayo orniiyak? Dilte nag-aalala kong tanong. Mumiti ng matamis ang senyora at muli akong niyakap. Umiiyak ako sa tuwa, Karen. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayong alam ko na magkakaroon na ako ng apo sa tuhod, dahil lahad ni senyora habang nakayakap pa rin sa akin. Pregnant. Buntis ako. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Parang ayaw mag-sync sa utak ko kahit alam ko naman ang kahulugan ng mga salitang narinig ko mismo sa bibig ni Dra, Clemente. Ganito ba ang pakiramdam ng first time na malaman ang pagbubuntis? Shock. Hindi makakilos. Walang mahanap na salita. Pero isa lamang ang ibig sabihin. May isang buhay na nilalang sa 100 ifi ng aking sinapupunan. May isisilang akong sanggol ilang buwan mula ngayon. Sanggol. Sanggol na manggagaling sa akin. Sa akin. Tila na puno ng magkahalong saya at pananabik ang puso ko. Waring maiiyak ako na hindi ko maintindihan kung bakit. Wala sa 100 ifi na nahaplos ko ang aking impis na tiyan sa kanakangiting tila nangangarap sa kawalan. Magiging nanay na rin ako. Magiging isang Elna. Hindi naman mapunit ang malapad na ngiti sa labi ng senyora na masayang nakikipagkwentuhan kay Dra. Clemente na panay paalala sa mga vitamins na iinumin ko, sa pagkain na dapat ay kainin ko at maging sa mga bagay na dapat iwasan ko. Naisip ko tuloy kung ano ang magiging reaksyon ni Senyorito Simon na magiging tatay na siya. Akalain ko ba? Liyong hindi ko maalala na pangyayari ay nagbunga pala.